Pagdating ko dito sa bahay, eto talaga ang nadatnan ko. Makalat na sala at madaming hugasin sa lababo. Eto nga't magluluto na sana ako. Tapos naalala ko, bumili nga pala ako ng heat conduction plate. Meron kasi ako mga non-stick pan at dito nga lang ako nagluluto sa gas stove. Tapos hindi talaga maiiwasan naman nilaw ang ilalim. Kaya kung may mga non-stick pan ka din, tapos color white, tapos sa gas stove ka nga nagluluto, nako bumili ka na din ng ganito. Buti na nga lang meron din ganito, napaka lifesaver talaga. Lalo na sa mga kagaya ko na sa gas stove lang nagluluto. Lalo na't meron na nga ulit akong bagong non-stick frying pan at ayoko talaga naman nilaw na yan. Tapos, mas makakatipid pa tayo sa gasol dahil nagiinit nga ang plate na yan. Wala kasi akong induction cooker, wala din akong electric cooker. Ang ginagamit ko lang talaga ay gas stove. Nagmahal nga ang sibuyas kaya yan, tinitipid ko ang sibuyas at saka bawang ko. 3 putahe pa naman ang lulutuin ko kaya pinagkakasya ko lang talaga ang sibuyas at bawang. Meron kasi akong pupuntahan kaya ang niluto ko hanggang hapunan na namin dahil baka mamaya gabihin ako. Alas 11 nga dapat nandun ako sa pupuntahan ko kaya lang mag-aasikaso pa nga ako ng estudyante ko. Pero hanggang hapon naman yun ang importante, makaabot talaga ako. Bale dito sa kabila ang niluluto ko, chop suey, tapos sa kabila naman adobong atay balon-balunan. Sayang nga dahil isa pa lang ang nabibili kong heat conduction, sa susunod na lang ulit ako bibili kapag nagka-budget na ulit. Buti na nga lang na mga oras na yan, hindi pa masyadong nagliligalig ang batang maliit dahil minsan talaga kapag nagluluto ako, saka pa siya lumalantak ng pagliligalig. Pero kanina behave lang talaga siya. Alam niya siguro na may pupuntahan kami. Tapos eto nga maya-maya lang naluto na nga tong chop suey. Tingnan nyo naman, ini-off ko na yung gas stove, kumukulo pa din. At dahil nga yan sa ginagamit kong patungan. At dahil gagamitin ko pa naman tong frying pan ko, ay pinunasan ko na lang muna ng tissue. Ganyan siya kadaling linisan at hindi pa dumidikit yung mga niluluto natin. Basta tatak Red Chef, maganda talaga ang quality. Tapos naluto na nga din ang atay balon-balunan kaya isinalin ko na nga din sa container. At ang sunod ko namang niluto ay pansit Mickey. Ang daming ang binili ng asawa ko na repolyo kaya ayan, madaming gulay ang pansit. Balot-balot na kasi yung pang chop suey, sabi ko sa kanya dagdagan ng carrots at saka sayote. Ang dinagdag ba naman ay repolyo, madami nang ang repolyo. Tapos ayan, bago pa malata ang mga gulay, inilagay ko na nga din itong Mickey. Tapos ayan, maya-maya lang naluto na din kaya nagsali na nga din ako dito sa baunan. Pagkatapos ko magluto, inasikaso ko na ang estudyante kong kinder. Tapos ayun, hinatid naman siya ng hipag ko. At eto nga't fast forward na, nakauwi na ako dito sa bahay at tingnan nyo naman. Ganito nga kagulo ang bahay nung umalis ako at mas lalong magulo nung bumalik na ako. Nagmamadali din kasi ako kaya hindi na nga ako nakapaglinis ng bahay bago umalis. Sabi ko nga pag uwi na lang ako maglilinis. Tapos eto nga pagka uwi ko, naglinis na ako. Pinapunta ko nga muna ang mga anak ko dun sa hipag ko para makapaglinis ako ng maayos. Pero maya-maya lang umuwi na din sila. Pero tamang-tama naman dahil nung umuwi sila patapos na ako maglinis dito sa salas, magwawalis na lang. Pag uwi naman nila, sabi ko doon na muna sila sa kwarto para makapag-mop naman ako ng sahig dahil hindi pa pala ako nakakapag-mop. At dahil tapos na ako maglinis dito sa salas, dito naman sa kusina dahil tingnan nyo naman yung mga hugasin ko, tambak din talaga. Nagpalit na nga din ako ng sponge dahil yung mga luma kong sponge nagmamakaawa na. Dahil laspag na talaga sila, kailangan na talagang palitan. O siya, paano mga ma, hanggang dito na lang ulit for today's mini vlog. Salamat sa panonood, pa-like and share and follow naman.